Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. At syempre, ito na naman po yung lingkod, Feni Codemos, malabo tayo dito. No? Hindi kita yung mga natin, damit-damit. Okay, so sabi natin, magbalik tanaw pa rin po muna tayo. Pero bago tayo magbalik tanaw, tingnan muna natin ang ating panahon sa araw na ito. Arvin? Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, January 7, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong namamataan or minomonitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan pati na rin ng shearline at nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng Luzon area. Although nakikita po natin sa ngayon na wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan o kahit na nga sama ng panahon na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy ng mga pagulan sa anong bahagi ng ating bansa. Kaya isahan po natin ang generally fair weather conditions ang iiral sa malaking bahagi po ng ating kapuluan ngayong araw. Although possible mamayang gabi ay patuloy po or possible po na maunti-unting makakaramdaman ulit yung epekto nitong shearline, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Southern Luzon area, dyan po sa may Bicol region, pati na rin possible sa may eastern section ng Visayas. So mamayang gabi, maaaring makakaranas po tayo ng mga pagulan dulot po ng shearline dyan po sa mga nabanggit na lugar. At sa mga susunod na araw ay wala pa rin tayong namamataan na LPA or bagyo na posible pong makakapekto sa anuang bahagi po ng ating bansa. Kaya asahan po natin na magpapatuloy yung generally fair weather conditions o maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan hanggang sa mga susunod na araw. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon. Kung nakita po natin sa ating latest satellite image, yung northeast monsoon ay patuloy pong nakakaapekto or umiiral sa bahagi po ng northern at central zone area. Dahil po sa hanging amihan ay asahan po natin yung maulap na kalangitan at mga light to moderate naman na mga pagulan sa Cagayan Valley, ngayon din sa Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Aurora. Meanwhile, yung shearline po ay posible ding magdulot ng mga kalat-kalat mga pagulan sa may bahagi naman ng Quezon Province. Sa nalalaming bahagi naman po ng Luzon, dito po sa Ilocos Region, gayon din sa nalalaming bahagi ng Central Luzon, as well as dito po sa Metro Manila, magiging maaliwalas po yung panahon natin ngayong araw, liban na lamang yung mga posibilidad ng mga may hinang mga pagulan o mga pag-ambon. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, dyan po sa Calabar Zone, Mimaropa, as well as sa area po ng Bicol Region, possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms o mga panandalian o bigla ang malalakas na buhos ng ulan. Para naman po sa temperature forecast, sa mga piling syudad dito sa Luzon, possible po na umabot ng 30 degrees Celsius maximum temperatures ngayong araw dito sa Lawag, gayon din sa Metro Manila, pati na rin sa Legazpi City. Magiging malamig po yung temperatura sa Tugigaraw ngayong araw na maglalaro lamang mula 20 hanggang 25 degrees Celsius at sa Tagaytay naman agwat ng temperatura ay maglalaro na 21 hanggang 28 degrees Celsius. Dito po sa Baguio, temperatura po natin ay maaaring maglaro mula 14 hanggang 21 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas, pati na rin po sa Mindanao, ay wala po tayong inaasahan na buong araw na tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. So asahan po natin yung generally fair weather din po, mainit pagdating ng tanghali,
at may mga posibilidad pa rin po ng mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorms, especially po pagdating sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad sa Palawan, dyan po sa Kalayaan Islands, maglalaro mula 23 hanggang 30 degrees Celsius at 31 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Puerto Princesa. Sa mga piling syudad naman sa Visayas or over Visayas area, yung temperatures po natin for Iloilo at Cebu, maximum temperatures maaaring umabot ng 30 degrees Celsius at 31 degrees Celsius naman para sa Tacloban. Dito naman po sa Mindanao, dito sa Zamboanga, gayon din sa Metro Davao, yung temperatura po natin maaaring umabot ng 32 degrees Celsius maximum temperatures at yung agwat naman temperatura ngayong araw sa Cagayan de Oro ay maaaring maglaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, patuloy pa rin po nakataas ang babala sa matataas na mga pag-alon or gale warning sa hilagang dagat baybayin ng Northern Luzon, dyan po sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa northern coast ng Ilocos Norte. So delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:23 a.m. at sunset ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, ayan po. At syempre dito sa ating kalinga sa OFW, of course, absent ang ating idol. Alam niyo ba ano kasi maraming trabaho yan. Sobrang daming trabaho po ng ating idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ayan. Pero sa mga susunod po, makakasama natin, di ba? Pero tingnan natin, itong mga OFW sa Japan, ano ba ang buhay sa Japan? Nung mga ating mga agriculturist yata, hindi ako nagkakamali. Tingnan nga natin. RB, buhay Hey Japan. guys! Naku po, sobrang sakit ng likod namin. Tignan nyo naman guys yung aming nagawa. Sobrang dami. Talaga namang naka-jackpot yata ang aming amo dahil sa sobrang ganda naman ng gulay. Sobra pa sa sobra yung output na ibinigay namin sa amo namin ngayong araw. Yung tuwa niya ay walang paglagyan pero yung sakit ng likod namin wala na rin paglagyan sa sobrang sakit. Kaya naman talaga gustong gusto ko ang winter season dito sa kumpanya namin kapag ganito nga ay sobrang gaganda ng mga gulay. Alam nyo ba guys, sabi ng amo namin kapag isa ka sa may-ari ng farm dito sa Japan ay isa ka na rin sa mga mayayamang tao dito. Talaga namang mapapasana all ka na sana ganon din sa Pilipinas. So alam nyo guys, kapag sobrang dami naming naibibigay na output sa kanila, bumabawi naman sila kasi nagbibigay sila ng mga pagkain. Tapos minsan kapag gusto na lang lumabas or gumala, isasama nila kami, tatanungin nila kami kung ano yung mga gusto naming kainin. Hindi talaga madaling maging farmer dito guys kasi yung mga pinapakita ko sa inyo mga basic lang na mga ginagawa namin. Pero yung totoong mahihirap na trabaho namin, hindi ko na talaga nakukunan ng mga video. Yung mga basic na ginagawa namin paulit-ulit lang. Pero yung mga mahihirap na ginagawa namin talaga, minsanan lamang yun pero sobrang hirap. Guys, kapag nag-apply kayo bilang farmer dito sa Japan or kung ano mang gusto nyong trabaho dito ay hindi lahat ng mga nakikita nyo sa social media, yun lamang po ang ginagawa nila. Sabi nga ng iba, hindi lahat ng nag-abroad ay swerte. Talaga naman, totoo naman yun guys. Na kapag ikaw ay nag-abroad, napakaswerte mo kapag napunta ka sa mabait na amo. Tapos yung madaling trabaho lang na kaya ng iyong katawan. Kaya sa lahat ng mga gusto makarating dito sa Japan, pumunta lang kayo sa mga legit agency para kayo ay magpasa ng resume. Yan lang guys, thank you. Ayun, buhay Japan, ano? Hindi naman kasi lahat naman ng trabaho ay madali. Katulad sa Pilipinas, mahirap din ang mga trabaho, di ba? So, ibig sabihin lang, sabi nga, swerte magdarasal tayo. At dapat tandaan po natin lahat ito. Lagi binabanggit ito ni Ma'am Cora, mahalin natin ang ating trabaho, di ba? So, with that, balik tanaw na ba tayo o ano ba, RB? Balik tanaw muna tayo ng mga nakaraan tungkol doon sa DMW. Tingnan nga natin. Ito'y October pa, pero tingnan ninyo kung ano yung mga nangyari in the past. RB? Isang press conference to eh. Balik tanaw tayo sa nakaraan. October 11 at hapon po ito nangyari o hapon pinadala sa atin to ni Jeff, no? Jeff Balsa. Ito, October po ito nangyari. RB. Okay.
Babalik tanaw lang tayo, ha? Balik tanaw tayo. Ano ba nangyari nitong nakaraang 2024? Okay. Ayan, kung nakita nyo, si Yusek PY yan, at si Secretary Hans Leo Kakdak, at syempre, of course, sa licensing yata kung daw nagkakamali, si ano na to, si administrator, dating administrator ng POEA. Ayan. Start with the formal press briefing. We prepared. I'll give you the floor. Good afternoon, everyone. Hope everybody has already their snacks. And guys, thank you po for patiently waiting. And good afternoon po and welcome po sa ating BMW press briefing today, October 11, 2024. So, we would like to acknowledge our friends with media who are present today, ABS-CBN, JME News, TV5, SMNI, PTV4, UNTV, DZXL, Vire International, Al Jazeera, ANC, EuroTV, AFP, Billionario, Daily Tribune, and Kakampi. We would also like to acknowledge the presence of our media friends online via Zoom, Rappler, PNA, Net25, Reuters, PNA, 39 polos na naging MWOs, yun ang ating na-absorb from the Department of Labor and Employment. At ngayong September at October, nakapagbukas na po tayo ng ating pang 40th at 41st. Ito po ay ang sa Budapest, Hungary, at sa Vienna, Austria. For context, lahat po ito, sabihin ko po muna yung mga bansa, no? Yung sa MWO Budapest, kasama po sa jurisdiction niya, ang Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Moldova, and Montenegro. Sa MWO Budapest, sa Hungary, meron po tayong around 12,000 OFWs. At doon naman po sa ibang mga lugar na na-mention ko, meron po tayong kulang-kulang na 6,000 OFWs. Pagdating naman po sa MWO Vienna, sa Austria po meron po tayong 8,000 OFWs. At meron din naman po tayo, mas marami po tayong OFWs sa Croatia. Nasa around 10,000 OFWs po sa Croatia. Yung MWO Vienna po natin, i-cover po niya ang Croatia, Slovenia, at Slovakia. So sa ngayon po, dati po ay lahat ito ay covered by our office in Milan, MWO Milan. So napaka-importante po ng pagbukas ng opisina natin sa Budapest at sa Vienna para po mas maging accessible yung ating po mga serbisyo para po sa ating mga OFWs sa Eastern, Central at Western Europe. Ito po ay sang-ayon sa vision ng ating mahal na Pangulo na Bagong Pilipinas, which aims to make the services of government accessible. Minister Marin Pilitech for Croatia po, ang Ministry of Labor, Pension System, Family and Social Policy. Sa kanina po, sinabi ko po na around 10,000 ang ating OFW sa Croatia. Ano po ang key benefits ng MOC na ito para sa ating mga kababayan? Unang-una po ay enhanced employment opportunities. Mas madami pong job opportunities at mamaya po, pwede ko namin pong ilahan ito para po sa ating mga Filipino workers sa iba't ibang industriya po sa Croatia, including manufacturing, hospitality, at tourism po. Pangalawa po ay ethical recruitment and social protection. Nagkaroon din po ng agreement, included doon, ang ethical recruitment practices at i-ensure na ang mga Filipino workers po ay legally protected at may access to mandatory health insurance and pension coverage. Pangatlo po ay skills development and recognition. Pang-apat ay kasama rin po sa MOC ang programa para magkaroon po ng reintegration of Filipino workers. Pinasok lang kita dun sa... Panglima po ay ang collaboration on employment services. And sa huli po, sa pag-open po natin ng MWOs, nagkaroon din po ng pagkakataon led by our Secretary Hans Kakda
At kasama rin natin si Administrator Arnel. Po tayo sa Hungary, Croatia, at Austria upang makausap natin ang iba't iba natin pong mga OFW sa iba't iba pong kategorya, including our Filipino nurses in Austria. And we view the developments in Western, Central, Eastern Europe, especially Central and Eastern Europe, as new bilateral labor partners and new possible alternative job markets for OFWs, and an opportunity to affirm safe, transparent, and ethical labor communities for our workers so that they will not fall prey to illegal recruitment and trafficking. Alam niyo naman na when it comes to Europe, yan ang paborito ng mga illegal recruiters na ipahin sa mga biktima nila. To no fault of the governments there or employers there, hindi naman nila alam na ginagamit niya yung pangalan ng country nila ng mga illegal recruiters dito. So, it's important to highlight safe, ethical, and transparent recruitment processes that we have at the DFW, that our country has. And of course, yun nga, ang purpose namin dun sa Austria, sa Hungary, sa Poland, and sa Croatia. So without further ado, I'll ask Yusek T.Y. Kaunan, who is our tireless cluster head for policy and international cooperation. Okay, balik tayo sa ating programa. And of course, sinasabi nga natin na sa iba't ibang lugar sa Europa o sa iba't ibang mga bansa sa Europa, meron din tayong mga MWO dyan, di ba? So, Cora. Sige. Okay, at ngayon nasa kabila ng linya natin, wala iba kundi ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora! Asan? Ma'am Cora? Ay, naku, parang pumayat si Ma'am Cora o nagbago lang yung ano. Ma'am Cora, naririnig mo ako? Ay, di ako niya naririnig, RB. Ma'am Cora! Ay, Ma'am Cora, wala kayong ano, naka-ano ba siya? Naka-mute? Ma'am Cora, naka-mute ka yata. Ay, meron na? Rinig mo na? Opo. Ma'am Cora, parang nangayayat ka ba? Parang naggano ka? Hindi. Nagkaroon ng press con sa Red Cross. Kaya na-late ako. Katatapos lang. Kaya sabi ko, hahabol ako. Kasi ang pinag-usapan, yung translasyon, preparation ng Red Cross. Yes, ma'am. Yan, opo. Ma'am Cora, kumusta na po ang ano ngayon? Ang magiging takbo? Ano ang magiging role ng Red Cross? Malaki ang papel ng Red Cross para to address mga possible emergencies during the translasyon on January 9. From beginning to end, we have already deployed volunteers para to be ready to address yung mga pangangailangan ng mga tao. Ang ayaw natin yung merong makakasakit, Yes. makaka-emergency, kara-karaka, yung i-deploy na yung mga aming emergency vehicles at saka volunteers sa lahat ng dadaanan para sa translasyon. Kaya nga, nandito ang naka-media orientation, mismo si Chairman Gordon, ang nagpaliwanag kung ano mga preparation. Kasi we should learn from past experiences na wag nang maulit kung merong mga, halimbawa yung dikita ng mga tao, o yung mga, anong tawag doon, mga maling behavior ng mga tao na nag-aakyatan sa sa Nazareno. Kailangan talaga i-prevent yung pag-akyat kasi yung tuwalya, di ba, tinatapon para maipahid. Maipahid sa Nazareno. Saka yung Kailangan umaakyat, talaga. no? Tapos, in-emphasize si Chairman Gordon na ang trabaho ng ay Red sa Cross. kapulisan, nakasalalay. Kami ay volunteer organization
tumutulong para ma-prevent, no? And I think it's very important, ma-prevent ang any disaster. Number 2, ma-address ang any disaster at makatulong sa higit na nakararaming mga tao na maring masaktan to prevent yung mga pagkakasakit o pagtama ng ng masaktan, kumbaga magkasugat, na-address yun lahat ng aming mga health stations, ng mga emergency health stations. Okay. Kaya yun ang pinag-usapan ngayon dito sa press con. So, ilan ang ipapalabas ninyo ngayon ng mga volunteer natin sa Red Cross? Yes. In fact, yung interview ngayon was on TV and therefore, syempre, i-replay yun para malaman ng mga tao. I happen to be here dahil dito nga ako magra-radyo, kaya tinawag ako, kaya nakapanood ako. I don't want to say I participated. I was there parang to listen to the reminders of Chairman Gordon. Yeah. Okay. Pero sa tingin mo ba, Ma'am Cora, mga ilan ang ipapadala ninyo ng mga volunteer from the Red Cross? Ang inireport ay 500 volunteers. Wow, dami. Deployed, oo. Plus at the same time, remember, hindi kasama doon yung mga paid staff, ha? Na magmama ng mga emergency. Meron pa kang emergency hospital na can help 50 people. But at the same time, may mga hospital na kailangan dalhin diretso sa hospital. It will be done by also volunteers. Tsaka ambulance yun, ano? Ambulance, oo. Kaya parang it is in keeping with what the chairman of the Red Cross has been pushing. Always first, always ready, always there. Kasi hindi ka naman pwedeng masasabi mong always first ka if you are not there. Di ba? Always first, always ready. Yung readiness, yung preparedness, yun ang diniscuss ngayon sa press con ni Chairman Gordon. So, kailangan talaga, presence of mind din ng ating mga kababayan, di ba? At sana nga ba... Well, unang-una, yung pag-iingat, napakahalaga yun. Unang-una, dinidiscourage natin pagsama ng mga bata, pagsama ng mga may sakit, ng mga may disability, na parang maaaring maapektuhan pa sila because of the difficulties of moving the people, di ba? Kaya mahalaga na maunawaan nila kung anong mga requirements. In fact, ni-ready din ni Chairman Gordon, yung 2 rubber boats nasa Ilog Pasig para kung ano man ang mangyari ay meron ding pagdadalan sa kanila na merong fast craft na pwedeng madala sila wherever kailangan dalhin. So, basically, yun lang, At ba't ako naniniwala sa pagitan ng programa, ang marami diyang OFW. Yeah. Kasi if they're here, gusto nilang siyempre magsimba sa Quiapo, sa Nazareno, kung ano man ang kanilang hinihiling. Gusto nilang makatrabaho sila, makabalik sila sa trabaho, mawalan sila ng problema, etc. Kaya bigyan natin ng pagkakataon ng mga OFWs na tingnan ang magiging mahusay na prosesyon ng translasyon. Wag na yan. Sino mo, kung nakikita mo po sa, Ma'am Cora, yan yung mga tao nung nakaraang taon to, nakasampa dun sa, di ba? Sumasampa. Sa karosa. Sa karosa. Ngayon, I understand, ipinagbabawal na, lalo na yung mga bata. Pero alam mo, ang mga tao, hindi mo mapagbawalan talaga pag nando na. So, ang kailangan proteksyon, kailangan walang masasaktan. Ang daling sabihin, walang masasaktan. Yes. Pero ang ayaw ko ding mangyari, merong mga taong nananakit o merong nagnanakaw, yung mga kamalian, criminalities that can occur there, na dapat ma-prevent natin sapagkat it is a religious fervor.
religious possession ito. Dapat wala sanang mangyaring mga ganon. Kung sakaling may mangyari, meron tayong protection. Kaya meron tayong volunteers na nandoon para tulungan sila na baka magkasakit, atakin sa puso, matayin. Yun ang may kahandaan ng Red Cross na tumulong. Merong facilities na kung sakalit masugatan, may tutugon sa kanilang pangangailangan. Yun. So, ang sinasabi lang natin, Ma'am Cora, ingat lang talaga, di ba? Ingat talaga ang mga tao. Tsaka, lahat naman tayo ay kahit hindi ka pumahid dyan, at dahil naniniwala tayo, Ma'am Cora, ako naniniwala ko sa gano'n, dahil naniniwala tayo na tayo tutulungan niya, kahit di ka sumampa dyan, di ba, Ma'am Cora? Tama ba? Yes. Well, unang-una, bakit ba maraming devotees? Una-una yung devotees na may hiningi at na natanggap nila. Meron devotees na humihingi ng tulong sa pamagitan ni Nazareno. Kaya yung translasyon ay talagang event, religious event, na hindi natin mape-prevent ang mga tao. May dahilan bakit sila sumasama. Ang dali mong sabihin, wag nang sumali. Pero very strong ang kanilang fervor na makuha nila yung kanilang hinihingi o kaya magpasalamat sila sa pangyayaring dati may sakit, ngayon magaling na sila, o dati nakaswerte sila, dati walang trabaho, ngayon may trabaho. Hindi mo sila mapipigilan sa kanilang pasasalamat, sa kanilang debosyon, dahil either naka-benefit na sila o humingi pa sila ng benefit na umaasa sila sa pagitan ng pagsama sa posisyon ay makatutulong sa kanilang pangangailangan. Yun. So, Ma'am Cora, ang sinasabi natin, hindi naman natin sila sinisisi sa mga pangyayari. Pero sana, maiwasan yung may jokes. Kasi, ang nangyari sa amin, isinama nila yung mga teenagers sa may amin, may namatay. Nung nagkaroon ng tulakan siguro, nadaganan yun. At ito ay namatay. Nung nakaraang taon nito, namatay. Kung ano na nangyari last year, sana to prevent o huwag mangyari. Kaya may mga inisyatibo na ginagawa ang Red Cross as a volunteer organization na mapigilan yung mga malalang pangyayari na ayaw nating mangyari ngayon. At sana makikita naman natin yan, hindi natin mapiprevent yung mga magkakasakit, mangyayari, pero mapiprevent natin ang hindi pagdami dahil may kahandaan ang Philippine Red Cross. I think yun ang dapat ma-emphasize, yung kahandaan na tugunan ang maaaring mangyari o pangyayari because of the procession of about 6 million people. Yes. And masasabi ko na hindi mo mape-prevent lahat ng pwedeng mangyari, pero meron kang aksyon na kahandaan para kung sakalit may mangyari, may kahandaan ang Philippine Red Cross. Yun. Saan ba daw po mga located ang ating mga Red Cross volunteers? Saang mga location? Oh, well, you speak of volunteers, ito talaga tradisyon na ng Red Cross, no? Pero yung pag-igting ng preparation, it's every year pinapaganda. Kaya nga yung paliwanag, yung mapa, yung mga drawing, kung saan nandoon naman ay pinapabatid na sa kaalaman ng mga mamayan. Kasama dito, nire-require din ng mga batang nakasama ay may nakasulat na pangalan at saka address. Yes. Para that way, kung sakalit mawala, alam ko sa dadalhin ng mga kapulisan. Telepono, no? Dahil kapulisan naman ang may trabaho dyan Mga nawawalang bata, nawawalang matanda, kapag naiwan sila dyan, ay alam ko saan dadalhin. Yun. Kasi ang kailangan mo information. At sabi nga ni Chairman, mahalaga na yung pagpunta nila sa Red Cross, ay alam nila kung anong kailangan nila, ano hinihingi nila. Kasi kailangan may record naman sila ay may sakit ng ganito, itong kailangan nilang tulong. Kaya i-discourage na natin yung mga naka-wheelchair na masyadong mahirap na gawin, mahirap na dalhin sa ganyang posisyon, yung needing additional equipment
Pero hindi natin mape-prevent yan, Fe. Kasi Opo. yun nga ang kalang hinihiling na sa halip na sila'y naka-wheelchair lamang, pwedeng makalakad. May mga ganong Oo. mga kahilingan. Marami Kaya ang yung- i-address, ano yung mga hinihiling dito sa translasyon na yun. Okay. So, Ma'am Cora, so ibig sabihin, itong mga ating mga volunteer dito sa Red Cross ay magsisimula kailan? Doon pa sa Pahalik o mismong doon Yes. lang sa Mula sa Pahalik. Luneta, mula sa Grandstand. Doon magtitipon. Tapos aakit yan sa Ayala Bridge. Mm-mm. Papunta ng Quiapo, no? Dahil kakaliwa ka na dyan sa anong kalye yun. But anyway, along the route, meron ng mga kahandaan ng pin-repair para addressan kung sakalit may mangyari. Ang talagang gusto natin pigilan yung tulakan. Kasi ang tulakan ay hindi maganda. Ang tulakan ay nagpapakitang walang disiplina. So sana, sa pagitan ng ginagawa ng mga sama-samang pagkilos ng pamahalaan ng Red Cross, ay makitang maganda ang resulta, kukunti ang nasaktan, kukunti at preferably walang namatay. Kaya pati yung aming rubber boats na nasa tubig, nasa Pasig River, para kung saan pwedeng dalhin kagad yung mga tao. Mabilisan kasi para nasa makarating. bridge, di ba? Nasa bridge yun eh. Baka meron nagkaroon ng problema doon. Mas mabilis ka. At ang malaga, we are expecting 6 million Yeah. na sasali Dami. kasama sa prosesyon. We have about 500 volunteers. Kung i-divide mo yan, yung 500 volunteers, Sa 6 million. tumano na parang 300 ang kada volunteer to cover the 6 million, di ba? Pero naniniwala ako na kapag naibalita natin kung anong dapat at kung ano ang hindi dapat, ay magiging maganda ang resulta sapagkat ngayon pa lang, 2 days before, today is 7th and the event is on the 9th, pero the day before, naghahanda na yung mga tao na maglakad, magpunta sa Quiapo Church dahil yun naman ang venue talaga ng pupuntahan ng ating Nazareno. Nilalabas ang Nazareno, dadalhin sa Luneta, sa Rojas Boulevard, para maglakad, ilalakad ng mga tao. Kasi ang hinahabol dyan yung posisyon Opo. Kaya yun ang kaibahan. Pero Ma'am Cora, sa inyo, sa ngalan din ng ating Red Cross, ano yung mga paalala nila para malaman dito sa atin, ano yung mga paalala ng Red Cross sa ating mga Ang kababayan? unang paalala, kung sila ay may sakit, may tinatawag na delikado, wag nang sumali kasi mainit. Baka pag sila'y nainitan, himatayin. Huwag lang isamang mga maliliit na bata at matatanda na merong kapansanan. Ito yung ang dapat talaga able-bodied na willing, tsaka merong fervor, meron talagang hiningi sa ating Nazareno na hindi natin mapipigilan sila. Gusto nilang magprosesyon at meron silang hiningi. Either sabi ko nga may hiningi o pasasalamat. Kaya ang papel ng Red Cross ay tumulong. Ang papel ng Red Cross ay maganda. Parang kaya palagi namin sinasabi, Red Cross 143, meron tayong always ready, always prepared. Unang-una, always there. Kasi kung wala ang volunteer, walang silbi. Always there, always ready. Okay? Always there and always ready. Always prepared. Always there, always prepared, always ready. And nasasabi ko na yung kakayahan ay dapat mga training. May training ang mga volunteers. Hindi pwedeng sasabihin, ay volunteer ako, pero wala namang kaalaman. Kailangan may kaalaman. And I hope sa mga nanonood na nakikinig sa atin, alamin nila may kakayahan ba sila to volunteer. And therefore, they will be safe. Kasi kung makakabigat pa sila, wag na silang sumama. Ang kailangan natin, yung mga makatutulong, hindi makabibigat. Yon. At syempre, pwede daw bang manood na lang sa TV? Mag-misa sa TV? Yes. Sana lahat tayo
ay nasa bahay para manood, makinig, mapanood natin, makiisa tayo, magdasal tayo habang dumadaan ng posisyon. Kasi mapapanood natin yan in its entirety, from the beginning to end. Yan. Talagang i-cover yan ng media. Kaya mahalaga na paunang balita natin sa kanila na pwede lang masundan itong posisyon sa magitan ng media. I-cover na talaga ito ng media. Yan. At syempre mga kaibigan, bukod sa pwede ka manood ng misa sa sa TV, at syempre iwasan natin din yung mga ang ano ba, hindi ba pinagbabawal magdala ng tubig para inumin? Yes. Mm-mm. At mag-iingat to kasi maraming magdanakaw sa ganyan. No? Mag-iingat to. Baka imbis na akala nyo magkakaroon kayo ng grasya, mawawalan kayo ng grasya kasi mananakawan kayo. Kaya wag na magdala ng ng perang sobra dami, Ma'am Cora, Yes. di ba? At saka, respetuhin natin ang mga kamunisan na magbibigay ng mga banta o panawagan kung ano yung kanilang dapat gawin ng mga Oo, dapat mamamayan. sumunod tayo sa rules. On the part of Red Cross, ang palagi namin sinasabi, we are always first, always ready, always there. Hindi mahalaga na hindi lang nandiyan pero may kaalaman para tugunan ang mga pangangailangan. Yan ang siguro very important. May kaalaman para tugunan ang bawat pangangailangan. Sa limit ng aming kapasidad, ay papakilala natin na handyan ng Red Cross, tutulong ito para ma-prevent natin ang mga pagkakamali, ang mga sakuna na ayaw nating mangyari para sa ating kapwa Pilipino. Yon. So, maraming salamat. Of course, Ma'am Cora, merong 500 na volunteers yan siguro, di ba? Merong Yes. mga, din yan pagkuha ng blood pressure, natatanda ko yun Meron ganun sa Red Cross, di ba? No. And I'm glad nakahabol ako para i-feedback ko yung ginawa ng Red Cross ngayon. Kaya ako nahuli. Naniniwala ako na magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Yan. Kailangan natin volunteers and I'm so glad na nakahabol ako sa ating programa. Oo nga. At syempre, kung may may kakampi, dito lamang po yan dati sa Kalinga sa ating OFW. Ma'am Cora, may nagsasabi rito, pumayat ka daw, para bumata. O, dahil sa buhok siguro. Siguro, sa buhok ko lang yan kasi hindi pa ako nakaka-parlor. Ayan, Para kailangan pa. maganda. Well, with that, Ma'am Corazon, Madeleon, ano ba Sige, daw? thank you. Ano daw ba mga ginawa mo nitong bagong taon, bago ka bitawan? Happy New Year. Ma'am, ano daw Of course, mga happy ginawa Three mo Kings. nung nakaraang bagong taon? Sabi nitong isang nanonood sa atin. Thank you. Yan. So, hindi tayo narinig, Ma'am Cora. Maraming salamat po. At syempre, of course, ang translasyon ay para sa mga devotees talaga. Kung meron tayong dasal, igalang po natin ang kanilang mga pagdarasal. At dapat, wag tayong masyadong, yung Ma'am Cora, yung siksik talaga, di ba? Ang sa akin ay pag-iingat. Pag-iingat. Huwag po tayong makadagdag sa problema ng bayan. At saka wag sasama kung nakainom. Ang Cora, may mga bawal po ngayon. Pinagbabawal ng kapulisan na kayo ay nakainom, nasasama sa prosesyon. Yon. Ma'am Cora, may mga pabilin ka pa ba? Well, ang sa akin lang is that bakit tayo meron translasyon dahil tayo ay devotees ng Nazareno at bigyan natin yung pagkakataon na ang Nazareno ay makatulong sa mas marami nating kababayan na humingi ng tulong mula sa kanilang mga pangangailangan. So maraming salamat at thank you at nakahabol ako. Yan. At syempre, hi to, of course, ang ating Senator Gordon. Di ba? Busy ngayon yan, di ba? So, Ma'am Cora, maraming pong salamat. Ito po Thank you. Ito po ang Unique Good Friend Nicodemus at syempre ang aking idol, Ma'am Cora. Paalam Thank po you. tayo. Salamat po. Bye-bye po.